Mga kapatid, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. I hope everybody is still alive. Pangalawang araw pa lang po, may 7 araw pa po tayong bubunuin at bubuuin sa ating pong pag-aalay. In some parts of the country, ang tawag po sa mga misang ito ay Misa Aguinaldo. Dahil ito po ang ating aginaldo sa ating Panginoon. Ang aginaldo po, according to the Spanish roots or Spanish origin, is different from regalo. Kasi ang regalo, natatanggap natin sa kahit anumang okasyon, ngunit ang aginaldo is exclusively used for the gift during Christmas. At ito ang ating magiging aginaldo sa ating Panginoong Hesukristo. Ang ihanda ang ating sarili, ang linisin ang ating mga puso at kaluluwa upang tayo ay magiging marapat sa Kanyang pagdating ngayong Pasko. Ang aking binasang ebanghelyo usually elicits a lot of questions sa mga tao. Ano ba kinalaman natin sa mga pangalan na iyon? Sino-sino ba ang mga taong minensyon? Bakit kaya yun ang simula ng ebanghelyo ni Mateo? Bakit kaya? And then at the end, we would say ang mabuting balita ng Panginoon, and then some people would again ask, ano kayang mabuting balita sa likod ng mga pangalan na iyon? At siguro, marami sa inyo ang nag-isip din, ano kayang pakialam ko sa mga pangalan na iyon? Ngunit kung titingnan at susuriin nating mabuti ang mga pangalang iyon, mga kapatid, they comprise of people who are famous. Si David, si Solomon, of course, andyan si Abraham, si Jacob, and all those people who are truly famous. In the same way po, they are also comprised of people who are unknown. Sino kaya itong si Salmon? Ang alam kong Salmon yung nasa lata lamang at binibigay kapag may bagyo. Sino kaya itong si Ahaz? Ang kilala kong Ahaz, ang kapitbahay ko lang. Sino kaya itong si Uzias? Mga taong hindi natin kilala. Ngunit may mga tao din po na mga mapagsamantala. Mga taong sabihin natin hindi naman ganun kaganda ang reputasyon. Una sa lahat, kahit sikat, babaero pala at nakiapid si David. Andyan ang mga hari na hindi naman mababait. Andyan ang mga prostitutes. Imagine, may ninuno si Jesus na prostitute. Andyan ang mga foreigners, mga outsiders. Ngunit may isang nais natin na i-highlight sa ebanghelyong ito, at iyon ang pagkaka-mention ni Mateo ng 4 na kababaihan. In the Jewish culture, mga kapatid, ang mga kababaihan, pasensya na po sa mga ladies na nandito, are considered second-class citizens, to say the least. May isa nga dong Hudyo na nagsabi, "Salamat sa Diyos at hindi ako isinilang na babae."
Ganun na lamang po ang pagtingin nila sa isang babae. They consider their women as their properties. Kaya nga po, kapag ikaw ay naging babae, tapos naging biyuda ka pa, at pagkatapos wala ka pang anak, napakalaking dagok nito para sa iyo. But it is significant na sinabi ni Mateo itong apat na babae, sapagkat God is telling us a story. God is giving us a message. When we get to know all these persons na atin pong ipinahayag sa Ebanghelyo. Una sa mga babae na nais kong i-highlight ay si Tamar. Sino po ba si Tamar? Si Tamar ay, kung hindi ako nagkakamali, daughter-in-law ni Huda, na asawa ng isa sa mga anak ni Huda na si Er. Itong si Er namatay. Walang anak sila ni Tamar. Tradisyon sa mga Hudyo, kapag walang anak, ang isang daughter-in-law, dapat magkaroon siya ng anak sa susunod mo na anak na lalaki. Kung naalala niyo po yung question before, na may isang naging biyuda na pinangasawa yung 7 magkakapatid na namatay lahat. So si Tamar, she was expecting na itong pangalawang kapatid ng kanyang naging asawa eventually will give her a son. Ngunit hindi ito nangyari sapagkat ayaw ni Huda. Hindi ito nangyari sapagkat ayaw ng ama ng kanyang father-in-law na pangasawahin niya yung pangalawang anak na medyo bata pa. Dahil sa kanyang paniniwala ay isinumpa itong si Tamar. Kaya ang ginawa ni Tamar, nag-disguise siya, and then nakipagtalik sa ama ng kanyang mister na namayapa na si Huda, at of course nagkaroon siya ng anak. And then Judah planned to kill her, including the baby in her womb. Si Tamar is a symbol of the woman who was exploited, the woman who was rejected by the powerful, the hypocritical, powerful Judah, na gustong ipakita sa tao na siya ay banal, ngunit hindi naman pala. Andyan din po si Rahab, na isang prostitute. Andyan din po si Ruth, na isang foreigner o estranghero, isang outsider. Hindi minention ang pangalan, ngunit kasali din po dyan si Bathsheba, ang nanay ni Solomon. Naalala nyo, nakita ni David si Bathsheba na naligo at kanyang pinapatay ang kanyang asawa na si Urias upang maangkin niya si Bathsheba. There were women, and they symbolize the marginalized, ang mga inaapi, the exploited, the outsider. And aside from these women, there are unknowns, there are evil persons, and yet in the plan of God, in the salvation history, God used this line upang ang ating Panginoong Hesukristo ay magkatawang tao. God chose this seemingly dirty, unpure line upang maging mga ninuno ng kanyang bugtong anak. Mga kapatid,
kahit gaano pa tayo kasama, kahit gaano pa tayo kahirap, kahit gaano pa tayo ka-insecure, when God decides na ikaw ang kanyang pipiliin upang maging parte ng isang napakagandang plano, it will not prevent God from choosing you. Tayong lahat, mga kapatid, ay hindi karapat-dapat. Ngunit minahal tayo ng Diyos at Kanyang ipinadala ang Kanyang anak upang tayo ay iligtas, upang tayo ay maging kaparte ng Kanyang pamilya. And that is the good news that we can learn from the gospel today. Mga pangalan lamang, ngunit ito ay mga totoong tao, kagaya mo, kagaya ko, na may mga pinagdadaanan, may mga kasalanan, may mga bagay at ugali na hindi ka nais-nais. And the challenge for us, my dear friends, is to actually learn from another woman who is part of this line. Another woman who by marriage became part of this line and was also mentioned. Sino po iyan? Ang ating mahal na Birheng Maria. Siya na naging masunurin, siya na naging mapagbigay, siya na naging mapagmahal. Siya na ibinigay ang kanyang oo sa Diyos. Kung kaya't tayo, bawat isa sa atin, maging sino ka man, maging ano ka man, ikaw ay inaanyayahan ng Panginoon na maging kaparte nitong napakalaking pamilya ng Diyos, kasapi ng pamilya ng Diyos, na siyang magiging mensahe din sa mga tao na uhaw, na hindi pa nakakakita, na nagugutom, na sa pamamagitan natin, na sa pamamagitan ng bawat isa sa atin, maging sino ka man, inaanyayahan na ibigay sa Diyos ang ating pagsisilbi at maging mapagmahal katulad niya, sapagkat una niya tayong minahal. Sa ating pagpapatuloy ng banal na misang ito, hilingin natin na atin pong ma-realize sa ating mga sarili na ang Diyos ay hindi tinitingnan kung ano ang iyong kasalanan, bagkus ikaw ay kanyang inaanyayahan na muling magbago, na muling bumangon at sumunod sa Kanya. Hindi Kanya pababayaan, hindi Kanya itatakwil. Ibigay mo lang ang iyong matamis na oo sa Diyos, sapagkat ikaw din ay magiging instrumento ng pagmamahal ng ating Diyos. Naway pagpalain tayo at naway bigyan tayo ng lakas upang magbago para mas lalong maging mapagmahal. Amen. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace,
where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo.